nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa Naglalagablab 558! Naglalagablab sa 558! Diretso, naglalagablab na balita, masama ngayong umaga ng Huwebes. Ako pa rin si Buddy at Rod. Sa Pasay ay meron pong raid na nangyari. NBI ang nagsagawa ito sa Universe Girls Club. Baka may kilala ko kayo nandito ha. Kanina madaling araw yan, 18 na mga minor de edad ang hinuli sa pagsalakay. Sa surveillance video ng NBI, lumalabas may mga entertainer na tila minor de edad na siyempre pa naghuhubad. At nag-aalok po ng serbisyong, alam mo na, sa VIP rooms daw na nasabing bar. Kapalit ang magkano? 1,000 piso. Nako. Gate Hindi pa. maganda dito, menor de edad. Ayun na nga ang problema. At gate ho ng pamuno naman ng club ay nasa tamang edad. Ang mga empleyadong ere. At kompleto rin daw ang mga dokumento. Habang itinanggari ng mga kababaihan na malaswa ang sayaw nila. At hindi mo ni pag-alok nila ng panandali ang aliw. Nakatagdang isa-ilalim sa check-up ang mga babaeng dinakip upang malaman, ang tunay na edad naman ito? I-check up? Alam na ang edad? Pambihira. Bagong teknolohiya yan. Bago yan. Wala mang birth certificate. Sige. Sige, kung yan ang gusto nila. Sa Isabela naman, panghihinayang po ang nararamdaman ngayon ng isang ama matapos magpakamatay ang kanyang anak nang pilitin niya itong magpa-enroll sa eskwelahan sa barangay Tagaran, Kawayan City. Naakilalang 14 anyos na biktima na si Rafi Rodriguez, natagpuan po ng kanyang mga magulang ang katawan nito na nakabiti na sa kanyang kwarto. Ayon sa ama ng biktima na si Edgar, naging matamlay ang anak. Simula ng paghandain niya ito, mag-enroll sa kanilang paaralan sa darating na pasukan. Hinihinalang ayaw umanong mag-aral ang binatilyo, kaya nagpasya itong wakasan ang kanyang buhay. Tumangging isa ilalim ng mga magulang sa otopsiya ang bangkay ng biktima dahil alam na nila. Yung pinakadahilan. No? Yung iba nagpapakamatay, pasintabi po dahil walang pang-enroll. Walang pang-enroll. Hindi maka-enroll. Ito naman, pinipilit mag-enroll, nagpakamatay din. Buhay! Naglalagablab sa 558! Ang Airport Authority nalusutan po ng baril dyan sa Naiya. Iimbestigahan. May balita si Joyce Adra. Joyce, radyo mo! Iimbestigahan ng Manila International Airport Authority ang pagpapalusot ng baril ng Airport Authority sa isang pasero sa Naiyawan. Aminado itong si Mia Senior Assistant General Manager Vicente Guerson na nagtataka siya kung paano nalusutan ng baril ang mga nagbabantay sa initial at final security checkpoint na pinangangasiwaan ng Office of Transport Security. Kinilala ang paserong nagpusilit ng baril na si Wilfredo Managit Barilla, 5 taong gulang at isang US citizen na pasero ng Delta Airlines Flight DL630 patungong Nagoya, Japan. Ang naturang caliber 22 ay may kasamang 5 piraso ng bala na nasa loob ng green trolley bag ng pasahero. Tinitrace na rin ng MIA kung sino-sino ang mga nagbabantay sa dalawang x-ray machines na dinaanan ni Barilla. Kasama mo sa Naiya, Joyce Adra, Tatak RNN. Sa Palawan naman, mga drug pusher, sunod-sunod na naaresto sa Palawan. Congratulations! Mula RMN Palawan, Pedi Sabando. Pedi, iradyo mo. Arestado na naman kahapon ng pinagsanib na porsa ng PNP at PDEA ang 3 suspect sa pagbebenta ng droga o shabu sa may munisipyo ng Rojas dito sa amin sa lalawigan ng Palawan. Nahuli ang mga suspect matapos maharang isang trooper na kulay green na sinasakyan ng mga ito. Sinasabi nga nakipaghabulan pa raw ang mga suspect sa grupo ng mga otoridad pero malas na mahuli pa rin ito ng grupo ng pamahalaan. Nakuha mula sa kanilang pangangalaga ang 4 na sachet na mga pinaghinalang shabu na umaabot daw ang timbang sa 10 gramo. Maliban dito, nakuha rin sa kanilang kamay ang isang piraso ng caliber 45 na baril, isang 9mm caliber, 50,000 pesos cash at 25,000 pesos na mark money.
Sa ngayon, di muna ibinunyag ng mga otoridad ang pangalan ng 3 mga suspect maging ang market value ng droga na nakumpiska sa kanilang kamay dahil sa nagpapatuloy pa ang follow-up operation ng mga ito. Pero maliban dito, una nang nahuli ng PNP sa bayan din ng Rizal. Sa bayan naman ng Rizal ang isa rin suspect na mula pa sa Mangsi Island noong nakarang araw din. Ito'y matapos na magdi-deliver din sana ng pinaginalang shabu sa kanya mga buyer sa bayan naman ng Rizal. Sa inisyal ng pagtataya ng PNP at PDEA sa ngayon ay hindi ilan sa bayan ng Balabac ang ginagawang entry point ng mga suspect, kundi maging dito sa Puerto Princesa at iba pang munisipyo ay maaring ginagawa na rin pasukan ng mga droga ng ilan pa sa mga suspect. Para sa DCXL 558 kasama mo sa Armen Palawan, Pedi sa bando. Tatak, Armen. Naglalagablab sa 558. Binata na dukutan sa loob ng bus sa Quezon City. May balita po si Silvestre Labay. Rambo, i-radyo mo. Muling namayagpag ang mga mandurukot sa Quezon City. Ito'y matapos na makapambiktima mga ito ng isang binata habang sakay ng pampaserong bus. Ang biktima ay nakilalang si Donnie Ray Alvaro. 27 taong gulang, residente ng Granada Street sa Vista Verde Executive Village, Cainta, Rizal. Patay sa pahayag ng biktima, sakay siya ng pampaserong bus at binabagtas ang kahabaan ng East Avenue. Pagdating sa Viluna Road sa Barangay Binyan, Quezon City, nang bababa na si Alvaro, laking gulat na lamang ito nang matuklasan niyang wala na ang kanyang wallet na may lamang ATM card, iba't ibang klaseng ID, pera at ibang importanteng papeles. Nagsasagawa ng investigasyon ng pulisya at follow-up para makilala at maaresto ang mga suspect. Paano ba makakaiwas sa Ang ganyan? Para kapag wag merong madukutan. mga dumidikit sa iyo kasamang body, dapat aware ka, kapan mo kagad yung wallet, tingnan mo kung merong mga wag at umiwas ka sa mga dumidikit sa iyo. Dahil karamihan yan, ang motibo niyan ay mandukot. Oo. Yan, Paano yan mo makikilala yung isang snatcher? Mandurukot. O mandurukot? ay unang-una sa mukha pa lang Yan. mga ikaw. Oo, sa mukha. Oo. Sa mukha pa lang hindi katakot-takot na at makikilala mo diyan. Bukod yan, sa amoy. Sa amoy. Describe mo sa mukha muna. Sa mukha. Describe mo muna. Anong itsura ng mga mandurukot? May mga hikaw niyan. Tapos patayo yung mga buhok. Patayo. At yung iba ay naka-short lang yan. Aba, parang... May dalang bag. Pero minsan may nakabarong din na mandurukot eh. Meron din kasamang body. Pero Nakaporma, naka-long sleeve. meron yan na may nakabarong din, pero kadalasan ay mga naka-backpack, naka-short. At saka daw yung naka-jacket kahit masyadong mainit. Yan, yan ang karamihan, may mga naka-jacket. At kapag merong dumikit sa'yo, iwasan yan. So lilipat na lang ikaw ng ibang upuan. And o kaya aware ka lang, tingnan mo kagad yung wallet mo, ilagay mo sa paano harapan kung mo. tutukan ka na? Marami namang pasahero kasamang pwede kang sumigaw at kuyugin kagad yung mga mandurukot. Ayun. Yan, basta sa mga loob ng pampaserong bus. So yan ang mga dapat gawin. Yan ang dapat gawin kasamang road at body. At ng ating mga kasama, no? Asama mo sa Quezon City para sa DCXL 558. Silvestre Labay, Tata, RNN. Naglalagablab na mga DZXL. Bulat Palaro. Gagawing sikat ang bowling sa almansulok po ng Pilipinas at ito ay para sa lahat daw na mahilig sa nasabing sports kahit hindi professional bowlers. Ka ba kasama ro nagbabowling? Ay, paminsan-minsan pag may time. Bumabato ka rin. Bumabato rin. Sabay bawo. Yan ang target ngayon ng dating bowling World Cup champion na si CJ Suarez. Kasabay po ng kanyang pagbabalik sa Pilipinas ayon kay Suarez, suportahan niya ang gawing popular ang bowling sports o sport at umasa siyang susuportahan naman ng mga Pilipinong kanyang hangarin. Masabi Pilipino, mahilig. Ang dami. Marami. Yan ang napapansin ko. Ever since, yan talagang pag may mga banding-banding ng mga empleyado, bowling ang unang sinasuggest kasi nila. Kasi nga, indoor game din naman siya. Hindi kasi masyado mainitan. Unlike yung football, di ba? Hahabulin mo na hahabulin ang bola. Yung bowling kahit di ba parating nasa kanal. Ayos lang, makanal, basta malamig. Basta malamig. So, enjoy. Yun ang importante doon. Nag-enjoy ka. Una nagkampiyon si Suarez sa World Cup ng 2003. Kasalukuyan po namamahala sa bowling center sa buong bansa. Si Suarez ay pangalawa sa world champion. Sa bowling lang naman, ha? Ang tindi niya. Pangalawa na siyempre siya. Ang una ay si Paeng. Si Paeng siyempre. Si Tio Paeng ni Pamusin. Ni Pamusin.
Pero ang masarap ang bowling dahil pwede kang kasi alam mo yung iba, yan ang sinasuggest no pag banding ng grupo sa company dahil habang naglalaro sila pwede silang tumagay. Okay. Hindi ba pwedeng kumain, pwede chumitsa. Okay. Yan naman sa banding. Yung pala yun. Yan ang hinahabol nila, hindi yung paghagis ng bola sa kanal. Tasking Multitasking. activity pala ito. DZXL Showbiz Balita. Eto na siya. Dahan-dahan. Pumapasok sa loob ng buto. Ayan. Nakapink pa siya. Ulam-pula. Happy. Pula, pepento Miss Candy is in the house. Good Yep. morning. Good Good morning, Papa morning. Licious Buddy. Good morning, Papa Licious Ron. Good morning, mga friendship, mga ka-tribe at mga Talagang ka-chatters throwback na dyan. throwback Thursday yung background Oo, music ano, natin. oo. Kaya ako to paborito dahil duet sila ni Mami Jonisha. Oo, pwede. Ito na. Naririnig nyo ba si Nanay Jonisha? So, second voice. Wrecking Ball! Ay, iba pala yan. Iba yung Wrecking Ball. Pero may ano daw ngayon si Mami Janisa. Ano, May album? bagong inspirasyon. Naman. Sinabi niya ng birthday niya. Wow. Galing, Yun ang galing. nagpapabloom sa kanya. Iyon ang Beauty, nagpapabloom. lalo. Oo. Kaya pala. Nabawasan nga yung mapa. Ito yung mapa yung... Kaya pala, wala talagang bakod ang pagmamahal. Oo nga. Aangkatin ng bakod para na makita ang Tama. pag-ibig. Ito iba, kumakabilang bakod. Ay, yun na. Hindi maganda Mahirap doon. yun. Oo, mamaya sumabit at matusok, duguan. Naku. Ayan, kawawa naman. Eh, ano ba nangyari sa Showbizlandia? Ito naman. Ito wala naman siyang duguan. Pero nasa isang bakod pa rin siya. Sa kabila ng mga intrigang mga sinasabing nagkahiwalay na raw sila. Uy, sino pero yan? ito walang kamatayang parang nagto-throwback din siya, di ba? Si Asunta De Rossi at Andun pa rin, Representative Jules puro de hiwalay Desma. yan, Oo, pero chismis lang naman daw yun dahil sa kabila ng kanyang pagiging active sa social media, wala naman daw nagtatanong sa kanya kung may totoo bang malinaw na hiwalay na daw sila ni Rep. Pero palibhasa daw, tahimik daw sila sa kanilang married life kaya ginagawan lang ng intrigang nagkahiwalay sila. Kasi nga usong-uso yung mga hiwalay ng kanyang mga kabatchmates. Seasonal din yan eh. Oo, ganyan eh. May mga peak season din yung mga ganun, di ba? Nakakalungkot naman. At ayon kay Asunta, sa katunayan, lilipat na sila sa kanilang bagong nabiling kondo na kanilang sinimulang hulugan noon pang 2011. Dala kayo ng Oo, foods, diba? Oo. Oo, para masaya tayo. At least pupunta kayo sa bahay ng busog. Ayun, di ba? At hindi ka makon. Hindi mabubugbog, hindi busog. Kundi busog. Ayan, maliban dito hoping din si Asunta na magkaroon na sila ng Jules ng kanilang sariling family at hangad niya na magkaroon na rin ng baby dahil ready na raw sila ngayon. Ang tagal niyan, di ba, na pinaghahandaan. Siguro masyado lang na-stress ang lola mo kaya hindi maka-shoot ball ng ganon. Ibig sabihin marami iniisip, hindi makapag-concentration. Ayan, 2004 pa sila kinasal. Hanggang ngayon wala pa rin, di ba? Pero mali mo. Baka wala sa timing. Timing yan at saka kailangan stress-free. Sige, turuan mo nga, ganyan. Candy. Ikaw pa, nakailan ka? Nakakatatlo na tayo. Nakahabol pa yung isa. Okay. Bago. Wala na. Hindi pa. Oo, Ay, ano wala na yun? pa. Na ano siya? Nahulog sa kanal. Nakanal din, nakanal. Nakanal din. Hindi siya naka-strike. Ayun. Oo, dahil sarado na ang gate. Ayun. Iba talaga nagagawa ng balbula, no? Balbula. Sinaraduhan na yan. Wala na makakapasok. Wala nang water kahit dyan. ano pang sabihin. Pero paminsan na sumasabi din yung mga ganong klase. Ayan ay pagsasampanan ng kasong medical malpractice. No! Pag nagkataon yun, dapat talaga na masusugurin ko siya. Sabi ko, hindi na! Kasi yung meron pa. Medical Ganun ba pa. malpractice ang kakaharapin mong kaso. Bago pa tayo magkaroon ng malpractice dito, sige, chuchuban muna ako. Ayan po ating latest chika ngayong Huwebes ng umaga. Maraming salamat po. Ito pa nag-iisang Daldakila, Miss Candy Tatak RMN. Thank you, Miss Candy. Thank you very much. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang
Panghimagas. Ito dapat sa paano medical malpractice. Misteryoso. Para sa ating balitang panghimagas. Eto na. Ito, magandang panghimagas ito. Naku po. Ano ba nangyari? Sige, pre, kaya mo yan. Natatawa si Paring Ruel tuloy. May naalala ka dyan sa Oo, tugtog na yan. Ito na. Magandang umaga po. Ito na ang ating balitang panghimagas. Mga maraming karanasan na dapat. Ito. May taas na 5 foot 11 inches 5'11". ang model na si Brooke Bankers. Uy, Kasama na wow. rito ang mahaba niyang legs na umabot sa 47 inches ang sukat. Legs pa lang, ha? nga. Tukso yung legs na yan. Kwento ni Banker. Sa lamok. Dahil sa haba ng kanyang legs ay naging volleyball player siya noong high school at ngayon ay napagkakakitaan niya ito bilang isang modelo sa Monarch Agency. Ngunit alam niyo ba, Sa legs pa lang yan. hindi pa si Banker ang may pinakamahabang legs sa buong mundo. Meron pa. Dahil ang titulo sa Guinness World Record para sa longest legs of any woman in the world ay pagmamay-ari ni Svetlana Pankratova Kaya na man. taga Falls Church, Vancouver. Nasa 6 feet 5 inches ang taas Uy. ni Pankratova at 51.9 inches naman ang sukat ng kanyang legs. Ang haba. Ang Gulat ka taas rin, na ha? 6 feet 5 inches yung babae. Ang height Mas niya magulat 6'5". ako kung mas mahaba yung leg niya sa At Ayun, para ang makita nyo kung gaano kahaba ang legs ng model na si Brooke Bankers, Pakita mo nga. ito ang kanyang larawan. Aber, at ang aber, kanyang aber. napakahabang legs. Oo, puro legs nga, wala nang katawan. Puro Tingnan nyo. legs. Yan lang hindi magandang resulta. Ang haba talaga at ang taas niya. So, mas mahaba pa si Georgina Wilson ka. Di ba yung mga tao na mahaba, Long-legged mahaba talaga. yung legs, pero yung katawan maiksi, ha? May mga taong ganun, ha? Mga long-legged talaga to. Talagang pinakinabangan niya yan at siya ay model. Mahaba. Alam niya ni Melanie Marquez. Ah, Para Melanie sila Marquez. Melanie Marquez. Mga long-legged. Mga long-legged talaga. sige. Pinagkakitaan nila kanilang mga legs. Thank you! Yan ang ating balita panghimagas sa sa inyo ng nag-isang si Misteryoso. Thank you. DZXL Ulat Trapiko. Dumago tayo mga kasama sa may Aurora Boulevard. Nandyan si kasamang Silver Bay, Silvestre Labay. Morning po. Bye. Rod at Buddy, good morning sa ating mga motorista na binabaybay itong kahabaan ng Aurora Boulevard. Galing po kayo sa Katipunan patungo sa bahagi ng Espanya, Cubao, Panayag hanggang mabagal ang usad ng mga sasakyan lalo na sa harapan ng PSBA. Pero pagkalampas nito ay tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Bahagyang bumabagal pagdating sa St. Joseph hanggang 15th Avenue. Pagkalampas nito ay tuloy-tuloy na at muling pabagal. May bumabusina sa likod, babay. Sa gitna ka pa ng daan. Daan-daan lang. Daan-daan. Yung mga Ay, daan mo muna. Iyon. Pero sa kabilang linya ay tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Bahagyang bumabagal pagdating naman sa Katipunan Road. Emo! Aking MOTTO ko ito kasamang Buddy Sige. Rod, para yan kay Professor Erica San Juan, kay Morning, Prof. Morning Pop, at si Mark Gaspar Almores, at si JR Lapadero, Dodge Albao, at si Jimmy Mendoza. Ayan, nakikinig mga kasama natin sa Napuayan, nakikinig sa press office, CPD. Oh, there are moments when troubles enter our lives and we can do nothing to avoid them, but they are there for a reason. Only when we have overcome them, we will understand why they were there. Ano ba yan? May karugtong pa? Oo. Wala na, yun na. Sagad na. Okay. Sagad na. Galing. Tagalogs! Sa Tagalog, ang Buddy at
Rod. Sige, bay. May mga pagkakataon kung saan ang gulo, problema ay pumapasok sa ating buhay. Huwag kang gumawa ng paraan para iwasan mga ito dahil laging may dahilan o rason kung bakit pumapasok sila sa buhay mo. Maintindihan na lamang natin kung bakit mayroong gusot kung nalampasan na natin ang mga ito. Amen. Amen. Hindi ba, bay? Hindi ba yung lyrics, yung kanta sa pagsubok? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman yun. Akala ko. Galing, galing. Galing, maganda. Na-inspire kami. At dahil na-inspire kami, meron ako dito isa rin. Meron ka. Isang bansa. If symptom persist, consult your doctor. Yun. Kahit Ako, meron din ako. Meron ka rin. No, per DTI, permit number. No, kailangan yan ba eh? Kailangan. Ay, nako. Para kumita yung gobyerno natin. oo, dahil sobrang init ng panahon. Kapag naramdaman mo, ang karamdaman mo, gusto agad sa doktor. Ang mga manggagamot. Bye! Thank you! Kasamang Buddy at Rod. Kasama mo sa kahaba ng Aurora Boulevard. Ang best friend. Tatak! RMN! Thank you sa tropa. Naglalagablab na balitang tatak RMN. Inyo po napakinggan sa DCXL 558. Ang umaga po ng Huwebes, May 22, 2014. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay! Bago na kayong extra ni Rod. Ako si Buddy Oberas. Out from the city of flowers. Flowers. Pwede. Oras de Mayo naman eh. Oras de Mayo ngayon. Out from the city of flowers, Asia's Latin City. Ang daming titulo yung Zamboanga. Iaayos namin yan. Ay, ayos namin sa susunod na linggo Walang mga kasama. ng Zamboanga. Abangan nyo po yan. Notevaya de Zamboanga. Rod Marcelino po. Kaming lahat sa DCXL ay Tatak RMN. Ang naturang kalipunan ng mga kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab dito lamang sa Unang Pihit DZXL 558, ang bagong kasama mo. Pare, gusto mo ba ng Samsung Galaxy Mega 5.8 cellphone? Aba, syempre! 50,000 in cash.